Hindi ba't, etong si ano, si VP Sara, ang hiningi niya po dati ay ang, Department of National Defense, 'di ba? Kaya ang tanong ko nga rito, paano na pala kung si VP Sara ang, DND secretary, 'di ba? Gawin nating green, okay? To complement Sara. Ayan, green. Oh, eto ngayon mga kababayan, imagine niyo 'to ha, anong klase pong, conflict ang mangyayari dito sa kasalukuyan, 'no? Kung hindi po nila ipinagkait ang DND kay VP Sara. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ng Chinese character dito sa ibabaw? Ito. Ito alam na ninyo 'to, eh, 'di ba, yung tatlong 'yan. Oh, etong ibig sabihin po nito ay, silence. 'Yan, 'yan ibig sabihin nun. Hmm. Parang na-imagine ko pa nga kasi kanina, eh, sabi ko, "Hindi kaya pagka nung pinanood 'to ni Sarah parang natatawa pa 'to?" 'Di ba, sa nangyari. Oo. Ito lang ang tanong ko nga rin, eh, papaano pala kung si VP Sara ang naging, DND secretary natin sa kasalukuyan? Papaano niya po ma-manage etong sitwasyon na 'to? Tignan niyo 'to, ha. Yan, picture lang yan, pero ito yung sa loob. Hmm. Grabe, 'di ba? Kabilaan. Ano yan, eh, sabi ko nga, eh, eto pong ginawa ng China rito, siniguro nila ng China Coast Guard na yung walang, yung laman ng mga provisions diyan kasi may nagchika na may lamang semento, may lamang bakal, o kung ano pa man na pang-reinforce, hmm, doon sa barko na yun. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, eh, hindi niyo ba napansin, kaya ko sinasabi na totoo na merong espiya diyan sa loob ng, Coast Guard natin? Kasi bakit po, ilan yung dati 'di ba, Onaiza May 1, Onaiza May 2. Isa lang palagi do'n ang tinututukan nila, talagang dinidikitan nila at sinisipat nila. Tapos, eh, ngayon 'di ba, ito yung, talagang binomba nila ng binomba para masiguro na kung ano man yung dala-dala doon, eh, masisira nila. Hmm, yan may kuryente pa, oh. Wasak ang barko. Hmm. Barko yung, bangka ng, Onaiza May 4, 'di ba? Hmm. Oh, ayan, oh, pak, 'di ba? Tapos meron pang tirang ginawa yan diyan sa kanila, VP Sara. Yung malapitan, ayan, oh, balak nilang paglaruan yan, eh, na yung magpapaikot-ikot na lang diyan diyan sa dagat. Oh, ayan, oh, oink, tirahin na naman nila, oh. Kaya naman ganyan, eh, nagpatay na ng makina yung, kapitan nung Onaiza May 1, May 4, hmm. So, paanong naaatim ito ng magkapatid na Duterte, nina Pulong, 'di ba? So, hindi kaya pagkatapos niyan, eh, makuha pa kaya, no, eto, eto pa kaya yung pagbati niya. 要行其西向中国国家 Grabe 'no, effort na 主 effort. 席习近平、中国驻菲律宾大使黄喜良和20中国 Tanong ni ano, Peekaboo, bakit AFP nakasakay sa UM4? Ang nakasakay po diyan ay ang ating mga Navy.
Okay. Kasi po yung operation na 'yan, makinig po kayo, ang operation po na 'to, ang, resupply mission na 'yan po ay, Philippine Navy's activity. Tandaan niyo, yung BRP Sierra Madre hindi po 'yan barko ng Coast Guard. Yun pong mga tao dun sa loob na yun, ng barko na yun, hindi po mga Coast Guard personnel, yun po ay mga Navy. Ano ang papel ng Coast Guard? Umaalalay lang, sa pagdadala ng mga supplies nila dahil nga sa ginagawa ng China. Hmm. Kung wala ang Philippine Coast Guard, mas worse ang mangyayari diyan. Kasi gagamitin ang dahilan na 'yan ng China na, once again, the Philippines is militarizing. 'Di ba? Inuulit nila yung ginawa ni Pinoy, yung militarization ng, usapin, Scarborough Shoal. Pinadala ni Pinoy yung kaisa-isa niyang, Philippine Navy, ah, warship. Ang ginawa ng China, pinadalhan tayo ng halos 200 kasama yung mga barko ng mangingisda, yung, coast guard nila, no, 'di ba? So yun po yung dahilan. Okey, alis diyan VP Sara. So paano nga naman kung eto ang, siya yung ating, DND secretary, 'di ba? Ang mangyayari dito, kapagka siya yung DND secretary natin, eh, yung mga ano, yung mga like sabi ko nga, yung mga secret deals ng tatay niya with China, talagang pagbibigyan nila 'yan, 'di ba? Hindi nila kokontrahin kung ano yung gusto ng China na mangyari diyan. Baka po kung ang tatay niya ay, secret deals lang, 'no, baka pagka kay VP Sara kung siya ang DND secretary, ililihim niya na ng lahat-lahat 'yan sa pangulo at baka dumami na rin lalo yung mga exchange students, yung mga militar natin, mga opisyales na pag-aaralin sa China. So magiging, Beijing educated, war tactician sila, 'di ba? Na loyalty nila, para sa mga inchik. Gano'n ang mangyayari dito. Hmm. So magiging sakit ng ulo ito ni PBBM. Bakit? Ang presidente ipaglalaban niya na, ginaganito tayo, sinasabi ng mga mangingisda natin, ganito yung inaabot nilang pag-aapi diyan. Sasabihin naman ng, VP, "Mr. President, I guess, there's no such thing, happening. Yang mga yan, mga NPA yang mga mangingisda na yan, na gusto lang pong sirain ang iyong administrasyon. Hayaan niyo po, padadalhan ko po yang mga yan ng, ng, Black Hawk para magsitahimik na." 'Di ba? Tapos sabi ng tatay niya, "Pamigay na lang natin yang West Philippines Sea sa mga inchik." Baka sabihin niya, "Mr. President, wala ka namang mahita diyan, pamigay na lang natin 'yan." Baka masipa ito ng maaga ni PBBM, sa puwesto, 'di ba? Wala naman kasi, sabi ko nga, hindi naman pupuwede kung mo abogada. Akala ko nung una nga may background talaga sa defense. Yun pala reserve lang din naman siya. Ano ba ranggo nito, colonel, pareho ni Manny Pacquiao, 'di ba? Nag-training ba 'to? Buti pa nga yung mga ordinaryong Pilipino, nagkakaroon ng, ranggo pero 'di ba matiniente ata gano'n, reserve. Pero eto wala, na hindi nag-training, hindi gumulong sa putik. Hmm, hindi 'to ano, hindi ano, I mean, kawawa tayo rito. Kung ang DepEd nga lang, hindi niya magawa ng maayos ang trabaho. Ilang taon na siya doon, kamusta naman yung ating DepEd? Under review, tapos under, experimental ang programa. Tragis na 'yan. Ang kinabukasan ng taong bayan, ng mga kabataan, ang nakasalalay do'n, under experimental pa rin. Hanggang kailan 'yan? That's a very, very elementary performance kung tutuusin. 'Di ba? Hindi puwede po, para sa akin kasi, hindi ho natin pupuwedeng, ipag-eksperimento ang programa tapos taong bayan mismo, yung mga estudyante, pinaka-guinea pig, ang kanilang kabuhayan sa hinaharap, disiplina nila sa kanilang, pang-araw-araw na paglago bilang, tao. Yun ang mga nakasalalay dito. Papaano 'yan? Experimental. Hindi, experiment muna natin kung magiging kayong, mabuting mga bata. Pagka hindi, experiment ulit tayo ng bagong programa. Wala na tayong matatapos. Ang ganda-ganda ng K-12, ipatupad niyo lang ng tama yung laman ng batas. Pag-graduate ng estudyante, hireable. Ayaw niyo pa yon. Sarili niya, kaya niya ng paaralin ng kolehiyo. Ibabalik niyo pa sa 10 years.
Ang total pag-graduate ng estudyante, bahala ka, magulang ka. Kung hindi mo kayang magpaaral, paasawahin mo na lang. Oh, kaya pag-araruhin mo sa bukid, 'di ba? Mali, eh. Sabi, "Akala mo naman kung sinong makapag-utos. Wala ka namang alam diyan kagaya ko. Dahil lang sa pagtatanggol mo sa Duterte, kahit may mamatay na kababayan mo, okey lang sa'yo." 'Di ba? Oo. Kasi pagtatanggol si dating Pangulong Duterte, yung mga DDS, isipin ninyo 'to, pipilit yung pagtanggol. Samantalang hindi naman katanggol-tanggol yung pinaggagagawa nila. Tama ba yun na 'di ba, na papaboran ninyo yung ang mga kagustuhan nila ay pagtataksil sa bayan? Magsisilbi sa interes eto lang, paalala ko lang before iwan natin 'tong topic na 'to, 'tong part na 'to. Kapag ang isang leader po ay nag-neutrality sila. Sabi ko nga dapat, they should take sides, 'di ba? Pero kapagka nag-neutral po, ang ibig sabihin nito, kinukonsinti na nila yung mga katarantaduhan ng kalaban. Kasi yung kalaban natin, wala silang pakialam sa atin. Interes nila ang gusto nilang mangibabaw. Pero tayo dapat, 'di ba, alam natin kung paano natin ito ipaglaban yung para sa atin. Pero kung magsa-silent night lang, shit, ang silence po, tandaan ninyo 'yan. Binibigyan natin sila ng, window na kung saan, magawa nila yung gusto nila. Hmm, since naka-neutral tayo, 'di ba, hindi tayo makakapo na basta-basta. Ibig sabihin po pagka gano'n ang isang leader-leader, walang kuwenta 'yan, mahina pong leader yung ganyan. Yung mga sinasabi nila na dapat, yung, foreign policy daw na katulad ng kay Daddy Diggs na walang independent foreign policy, which is hindi naman po totoo. Just the name itself, independent foreign policy. Pero ang totoo, China dependent foreign policy 'yun, 'di ba? Ala, tapos, eto galit na galit sila dito kay Attorney Lisa, 'di ba? Keso nakikialam daw sa appointments. Ang napansin ko nun diyan sila nagsimulang magalit din unti-unti nang si VP Sara po, hindi nabigay ang kanyang hinihingi na maging DND secretary. Keso walang isang salita, kaya nga vice president siya kasi ang kapalit, DND. Parang nandun sila 'no, sa usapan kung bakit siya nag-VP. Parang sila yung katabi ni Inday nung, bakit siya nagdesisyon na mag-VP at hindi magpresidente na kung saan, sa mga surveys, siya yung nangunguna palagi. Oh, 'di ba? So, nagalit sila dun kay Attorney Lisa dahil, ito na nga, maaga pong nabasa ang galawan, 'di ba? Nitong mga Duterte. Hmm. Alright, so iwan muna natin ito. Gano'n ba? Bayaran daw 'pag 'di oo nga, pagka hindi kampi sa kanila bayaran. Nasanay lang sila talaga na kasi uso naman po talaga 'yun sa nakaraang administrasyon sa totoo lang.